siyang ng Panginoon para ma-provide nyo yung pang-araw-araw, di ba? Lalo na pagka sa mga trabaho, halimbawa, walang-wala, o pwede kang humalis. So, ibig sabihin yung may-ari, ang mismong instrumento, ginawa para ikaw ay makakain ng isang araw. Siyempre, tatawagin ko na po ang ating pastor na si Pastor Alan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Amen. Puri ng Diyos, buhay ni Sir Josie, meron siyang kaluluwa na dala. No? Yun ang sinasabi ng Diyos yung bunga. Mamunga kayo, hindi sa financial, kundi mamunga kayo ng kaluluwa. No? Ibig sabihin, kasi nga darating ang araw na hahanapin sa atin ng Diyos yung bunga natin. Alang-alang na ang puno ng santol ay mamunga ng mangga. Diba? Pag Kristiyano ka, ang dapat mamunga sa iyo ay ano? Mga kaluluwa rin na naakay mo sa Panginoon. No, yan yung hahanapin sa atin ng Diyos. Ilan na ba ang yung naakay o nadala sa Panginoon? Yung ang tawag dyan ay bunga ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi kung ilang taong ka na sa Panginoon, ni isa man ay wala kang nadala sa Diyos. Ang kinadala mo lagi sa sarili mo ay hanap. Para bang ibinaon mo yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon, parang ikaw lang ang nakinabang. Walang ibang nakinabang doon sa buhay mo bilang Kristiyano. Walang nakita sa iyo. Kung baga bakit walang nakita siya, nahihiya ka eh? Para di ba yung 10 yung nagbigay ang Diyos sa mga kaloob, nagbigay ng 1,000, 100, 5,000. Ang 100 ang ginawa, binaon. No? Sabihin na wala siyang ginawa, kundi umatin lang, dumalo. Pagdating sa pag-share, pag-i-invite, hindi niya ginagawa. Bakit? Kasi nahihiya siya eh. Nahihiya siya. Pero yung mga taong tumanggap ng 1,000, 5,000, anong ginawa? Kinalakal na ito. Nakapagdala sila sa Panginoon ng 5,000 rin. Nakapagdala din sila ng 1,000, 2,000 sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, yamang pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din kita sa malaking bagay. Yamang ikaw ay hindi naging tapat sa maliit na bagay, anong mayroon sa iyo, kukunin pa yon at ibibigay doon sa iba. So yan po yung bunga. Hindi yung bunga yung pinagpapala ka ng Diyos. Marami kang pira, marami kang kayamanan, marami kang mga Hindi po yung bunga. Ang bunga ang hinahanap sa iyo ng Diyos kung paano ka nagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral nyo ang mabuting balita. Upang ang sinuman sumampalataya at nabautismuhan ay ligtas. Yung ang layunin ng Diyos, yung humayo tayo, mag-share tayo doon sa yung mga nalalaman natin sa Diyos, ibahagi natin yan. Naibahagi natin yan. Kaya kung lahat tayo ay makapag-invite ng kahit isang kaluluwa bawat linggo, ay mapupuno talaga tayo. Mapupuno talaga tayo. Alam mo si Brother Jerry, marami siyang ini-invite. Narito sila nanay, sila tatay. Yan, bunga ni Brother Jerry yan. Ibig sabihin, nagpapagamit siya sa Panginoon. Nagpapagamit siya. Hindi siya nahihiyang mag-share, mag-invite. Kasi iba nahiya. Kasi baka magtanggi, baka hindi sila sumama, hindi sila maniwala sa akin. Kapatid, maniwala man sila hindi sa iyo, sumama man sila hindi sa iyo, at least wala na silang maidehilan sa harap ng Diyos. Amen. Wala na silang maidehilan kasi ini-invite mo sila, hindi man sumama. Parang yun, di ba? Sabi ng Panginoon, humayo kayo dahil naghanda ako ng piging. Pumunta kayo rin sa mga tao, invite nyo sila para magsalo-salo tayo. Ano sabi ng iba? Busy ako eh. Marami akong pupuntahan. Di ba? Marami akong pupuntahan, marami akong gagawin. Yun ang sinasabi ng Panginoon na mag-invite tayo. Kaya salamat kay Sister Jocelyn na mayroon siyang bungang 2 kaluluwang dinala sa ating pong Panginoon. Tandaan niyo po, sabi ni Jesus Christ, na isa mang kaluluwa ang magbalik loob sa Diyos dahil sa iyo, libo-libong anghel
ang magpipis sa kalimitan dahil sa kaluluwang nadala mo. Dahil sa kaluluwa. So yan So puri ng Panginoon, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit at sa ikalawang pagparito ni Kristo. Pagkakaiba ng rapture o pagdagit at sa ikalawang pagparito ng Panginoon. So yan po ang ating pong pag-aaralan. Handa na ba tayo makinig? Yan, sa mga YouTube channel, handa na rin ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Sa FB na nanonood po sa atin, minsan po, ang nanonood po sa atin, nasa 2,000 na. Nasa yung mga nakaraan natin mga 2,000 dito, konti po sa mga namabutan ng 2,000, 3,000. Ngayon, magta-3,000 na yung video natin na napapanood ng iba't ibang tao sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa ay napapanood po tayo. Ibig sabihin, hindi lang po tayo ang nakakarinig ng salita ng Diyos. So yan, ay bago yan tayo muna po ay manalangin. Hingi po tayo ng gabay sa Panginoon upang maunawaan po natin ang kanyang pong mga salita. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat sa Espiritu Diyos. Kami po ay narito upang makinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na narito at makikinig sa YouTube channel, sa FB, o sa anumang dako, Panginoon, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa na makakapanood nito, O Diyos, at makakarinig nito ay patuloy po silang pagpalain. Kasama po namin sila sa gawain ito, Diyos, bagamat sila ay nasa malayo, ngunit habang sila ay nakikinig at nanonood sa bidyong ito, Diyos, ay nagiging kasama namin sila sa pagpupuri at pakikinig ng mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay makikita po natin na ano nga ba ang pagkakaiba ng pagdagit o rapture o sa ikalawang pagparito ng Panginoon. So ang pagparito ng Panginoon, ito po ang pagdagit at ikalawang pagparito ay magkatulad po ito. Ngunit magkahiwalay na pangyayari. Sila'y pareho silang pagdating ni Kristo. Gayon may napakahalaga na maunawaan ang pagkakaiba. Ang pagdagit ay pagdating ni Kristo sa alapaap upang kunin ang mga manampalataya na tapat na naglilingkod sa Kanya. Ano kukunin ng Diyos? Ang mga mananampalataya na tapat na naglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, si Kristo rin may sabi niyan, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, ang siya lamang makakasama sa rapture. Kaya mayroong maiiwan po ng mga hindi mananampalataya. At ang pagparito ng ating Panginoon, ang pagdating naman ni Kristo, sabi niya, siya ay darating sa alapaap upang kunin ang mga manampalataya sa mundo, yung tapat na nanampalataya kay Kristo sa mundo, bago ang pagbuhos ng puot ng Diyos. Ang ikalawang pagparito naman ni Jesus sa mundo ay upang tapusin ang paghihirap sa mundo at gapiin ang Antikristo sa katapusan ng kanyang buktot na paghahari sa mundo. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon na yun gapiin ang Antikristo sa kanyang paghahari sa loob ng 7 taon. 7 taon. Ang layunin niya para ikaw na makasama sa rapture at mag-survive doon sa 7 years Great Tribulation ay bababa siya sa mundong ito at maghahari tayo kasama ni Kristo sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Yan. Pagkatapos ng Great Tribulation yun, kasi yun ang pangalawang pagparito ni Kristo. Pagkatapos ng Great Tribulation, bababa siya at bubuhayin niya ang mga namatay na hindi nagpatatak ng 666. Nagpapugot sila ng liig. Kasi bakit sila nagpapugot ng liig? Naiiwan po kasi sila sa rapture bago dumating ang Great Tribulation. Bago dumating ang Great Tribulation. Ang Great Tribulation ito yung 7 years na paghihirap sa buong mundo na hindi pa naranasan ng sanlibutan. Bakit? Kasi nga, sa panahon yun, ang mga tao ay wala ng kamatayan.
hindi na po sila mamamatay. Ang sabi ng mga tao, iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi nila ito masusumpungan. Ngayon, nasusumpungan pa ba natin ang kamatayan? Amen pa ba? Nasusumpungan pa ba natin? Mangyayari po yan pagdating ng Great Tribulation. Pag nagkaroon natin tinatawag na rapture. Kasi hindi maghahari si Satanas sa loob ng 7 taon hanggat nandito pa tayo. Hanggat nandito pa tayo. Kailangan alisin muna tayo. Tayong tapat na naglilingkod kay Kristo. At ang maiiwan ng mga mananampalataya, ito yung daranas ng Great Tribulation. Ito yung maghahanap ng kamatayan. Iibigin na nilang mamatay. Bakit? Kasi nga, sa Great Tribulation, kukontrolin ng Antikristo ang ekonomiya. Anong ekonomiya nito? Na hindi ka na pwedeng bumili ng pagkain hanggat wala kang tatak ng 666. Hindi ka na bumili. Parang panahon ng pandemic, di ba? Hindi ka pwedeng bumili ng pagkain hanggat wala kang vaccine. Hindi ka pwedeng pumasok doon sa mall hanggang wala kang vaccine. Hindi ka pwedeng sumakay ng sasakyan hanggat wala kang vaccine. Ganun din sa Great Tribulation. Hindi ka pwedeng sumakay ng sasakyan hanggat wala kang tatak ng 666. Kaya napakahirap yung maiiwan. Kaya kailangan nating manatiling tapat. Saan tayo manatiling tapat? Sabi ng Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. At ang isang araw ay ilaan ito para sa akin. Ibig sabihin, maging tapat ka sa araw ng linggo. Amen? Maging tapat ka. Dahil yan ang hinihingi sa'yo ng Diyos. Araw ng pamamahinga. Araw ng pagsamba. Doon makikita ng Diyos kung gaano ka katapat sa Kanya. Kahit gaano kabili ang paninda mo sa araw ng linggo, babaliwalain mo yan. Sabagat hindi yan para sa'yo. Ngayon, kung ipagpapalit mo yan sa araw ng linggo, doon mo makikita, hindi ka nga tapat. Bakit? Kasi yung hinihingi ng Diyos na isang araw, hindi mo binigay. Nagtrabaho ka mula Lunes hanggang Linggo. Nagtrabaho ka mula Lunes hanggang Linggo. Bakit? Kasi gusto mong yumaman. Gusto mong magkamit ng karanyaan dito sa mundo. At wala ka ng panahon doon sa langit. So yan ay makikita natin, yun yung maiiwan sa rapture. Kaya kung gusto mong huwag maiwan, magtalaga ka ng isang araw para sa Diyos. Wala pang isang araw Halos 2 oras lang. Pero kami po, isang araw po kami. Bakit? Kasi mamaya mayroong pang gawain doon sa Building 30. No? Buong araw po kami naglilingkod sa Panginoon. Dahil yan po ang kailangan. Kaya, pagpatuloy po natin, ang pagdagit ay mangyayari kung kailan kukunin ni Hesus Kristo ang lahat ng mga manampalataya mula sa mundo at kakatagpuin ang mga manampalataya ng Panginoon sa himpapawid. Ang sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 hanggang 18, ang sabi ng Biblia ay ganito, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, ang mga namatay na sumasampalatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa lapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, magpalakas
Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So doon ay makikita natin na ang pagdagit ay kukunin ng Diyos. Kukunin ni Kristo ang mga mananampalatayang tapat na naglilingkod sa Kanya. Pangalawa, ang pagdagit ay mangyayari kung kailan ang katawan ng mga namamatay na mananampalataya ay muling bubuhayin at papalitan ng maluwalhating katawan at ang mga nabubuhay na mga mananampalataya sa oras na iyon ay magkakaroon din ng mga maluwalhating katawan. Hindi makakaranas ng kamatayan at kakatagpuin sila ng Panginoon sa himpapawid. Ito ay magaganap sa isang iglap, sa isang kisap mata. Isang iglap, isang kisap mata, mangyayari yun habang tayo naririto. Alam niyo pong maiiwan sa atin yung ating mga damit. Pag nagkaroon ng rapture, mga damit natin maiiwan yan. Hindi pwede masasama yan. Kasi ipapalitan tayo ng bagong katawan at bagong mga damit. No? Na sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15 hanggang 15, sabi niya, ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng kaharian ng Diyos. At ang katawang panglupa ay sabi niya rito, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panglupa ay di maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa kasabay ng huling tunog ng pag-ihip ng trumpeta, sapagkat ang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Ang ating katawan na nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. At ang katawan na mamatay ay mapapalitan ng katawan hindi mamamatay. Kapag napalitan na ang nabubulok at ang mga kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kaya doon nakikita natin na ang pagdagit o yung rapture ay sasalubungin natin ang Diyos o si Kristo sa himpapawid. Pangatlo, ang pagdagit ay magaganap bago ang dakilang kapighatian. Ang pagdagit magaganap bago dumating ang kapighatian. Ang tinatawag na 7 years Great Tribulation. Bago mangyari yun. Kaya habang tayo ay nag-aantay, habang nangyayari mga bagay na yan, huwag tayong mag-alala. Dahil bago dumating ang Great Tribulation, kukunin muna tayo ng Panginoon. Ganito ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 hanggang 11, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya doon ay makikita natin na bago dumating ang Great Tribulation ay ililigtas tayo ng Diyos. Kukunin niya tayo. Parang sa panahon ni Noah. Bago dumating ang ulan, bago pumatak ang ulan, nakapasok muna ang lahat ng hayop sa arko ni Noah. Nung makapasok na ang lahat ng hayop sa arko ni Noah, saka lamang pumatak ang ulan. Ganon din. Ganon din sa pagbabalik ni Kristo. Bago dumating ang Great Tribulation, kukunin muna tayo ng Panginoon. Para yung mga hindi tapat na naglilingkod kay Kristo, magpupumuhog yan. Sama ako. Eh, meron kang ginagawa. Hindi, wala, tapos na ito. Pero nung wala pang rapture, Brad, sama ka. Pastor, may paninda ako eh. Pastor, di ko maiwan yung trabaho ko eh. Pastor,
ang dami kong labahin. Araw ng linggo yun, marami labahin ha. Pero mula Lunes hanggang Sabado, walang ginawa. Kuya-kuy lang. Walang ginawa. Pero mag-araw ng linggo, sa kanang maglalaba, may dahilan na siya. Pastor, di ko makatin, bakit? May nilalaba ako eh. Pastor, di ko makatin, bakit? May paninda ako. Pero nung Lunes, saradong paninda. Hello? Pwede para isaray kung araw ng linggo, pero Lunes na isara niya. Hindi araw ng pagsamba. Yun ang mga taong maiiwan na hindi tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa Pahayag chapter 3, verse 10 hanggang 11, sapagat nagtyaga ka, gaya ng inuutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sabi niya, sapagkat nagtyaga ka. Hello! Nagtyaga kang kaatin, hindi ka nagsasawa. Di ba? Kapag mayroon dito pa bahay, anong ginagawa mo para magkaroon ka ng bahay? Magtyaga kang umatin. Hello? Magtyaga kang umatin dahil gusto mo magkaroon ng bahay. Kung ayaw mo magkaroon ng bahay, huwag kang umatin. Kaya yung mga hindi umatin doon sa pabahay, may bahay ba? Wala, hindi ka naman umatin eh. Pero gusto mo magkaroon ng bahay. Pero busy ka. Ay yung mga tao, kahit busy, dahil alam nila, totoo yun, umatin sila. Kaya na magkaroon ng bahay, nandun ang pangalan nila sa aklat ng ano? Ng pabahay. Ay yung mga tapat din, hindi tapat na naglilingkod sa Diyos, gusto nilang pumasok, walang pangalan nila doon sa aklat ng buhay. Kaya wala silang bahay. Hello? Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroon. Kaya kapag walang pangalan mo sa kartang buhay, wala kang bahay. Hello? Wala kang bahay. Bakit? Kung gusto mong atin, aatin. Kung ayaw, ayaw. Ay, pagdating ng rapture, hindi na kasama pangalan mo sa kartang buhay. Wala kang bahay. Ngayon, magtyaga ka ngayon sa Great Tribulation. Kung magpapatatak ka o hindi. Kapag nagpatatak ka, wala ka talagang bahay. Pero kapag hindi ka naman nagpakatatak, sa loob ng 7 taon na paghihirap, hindi ka nagpatatak, ay totoo may bahay ka. Kaso naman, pugot-lig ka. Bakit? Sapagkat uhulihin ka ng Antikristo. I-deny mo ngayon, mamimili ka. Kristo o pugot? Kristo o tatak? Pag may tatak ka, lahat pwede mo kainin. Pag wala kang tatak, walang kain. Hello? Gusto mo mag-isda? Hindi pwede. Dahil ang pangingisda para lamang sa mga may tatak. Gusto mong pumunta ng mall? Hindi pwede. Dahil ang pwede lamang pumasok sa mall, yung may tatak. Ang walang tatak, walang enter. So doon nakikita natin na sabi niya, sapagkat nagtyaga ka, sapagkat nagtyaga ka, gaya ng inuutos ko sa iyo, ingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo, upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Anong unang gantimpala sa atin ng Diyos? Ano yun? Alam niyo ba? Unang gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan. Yan ang unang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay nagtyaga. Tyaga lang. Kapag walang tyaga, walang linaga. Amen? Pag walang tyaga, walang bahay. Walang bahay. Dahil sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 37 hanggang 41, ang sabi niya,
Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao nagsisikain at nag-iinom. Nagsisipag-asawa hanggang pumasok si Noah sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Bagyang prepare, laging handa. Laging, kumbaga sa dapat pagdating ng araw, enjoy ka. Papunta saan? Sa gawain ng Diyos. Masaya ka. Hindi yung pagdating ng linggo, enjoy ka. Pupunta saan? Sa pasyalan. Enjoy ka. Pupunta saan? Sa birthdayhan. Enjoy ka. Pupunta saan? Sa mall. Sa Diyos, hindi ka enjoy. Lungkot. Pero pagdating ng rapture, bahala ka sa buhay mo. So doon ay makikita natin, ang sabi sa Lucas chapter 17, verse 26 hanggang 35, ito sinasabi, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari nung kapanahunan ni Noah. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko. Dumating ang baha at natangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari nung panahon ni Lot. Ganon din ang mangyayari nung panahon ni Lot. Ang mga tao nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ang apoy at asupre at natupok silang lahat. Ano sabi? Nung araw na umalis si Lot, saka naman, tinupok ng Diyos ang nandoon. So, alisin muna tayo. Amen! Alisin muna tayo ng Diyos bago dumating ang Great Tribulation. Alisin niya muna tayo. Kaya mapalad ang mga taong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Tapat. Kaya makikita natin dito, pang-apat, ang pagdagit ay sikrito at mangyayari sa isang kisat mata. Sekreto. Hindi pinaalam. Sekreto lang ito. Kaya hindi makapagsabi, Brad, sama ako. Hindi, sekreto. Ito ay bigla na lang darating. Nga, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 hanggang 54, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari makabahagi sa karya ng Diyos at ang katawang panglupa ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Lahat tayo babaguhin sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawan na nabubulok ay papalitan ng di nabubulok. At ang katawan na namamatay ay papalitan ng hindi namamatay. Isang kisap mata, saglit lang. Pagpitik, gano'n lang, parang mawawala ka na kagad. Mawawala ka na kagad. So yan, makikita natin, panglima, ang pagdagit ay maaaring maganap anumang oras. Ang rapture ay magaganap anumang oras, kahit saan ka naroon. Kahit saan ka naroon, kahit sa trabaho mo, kahit saan ka nang dako, magaganap at mangyayari yan.
na sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Matthew chapter 24 verse 40 hanggang 41. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang iyong Panginoon. Kusa itong darating na hindi mo alam, bigla ka na lang nawawala kung tapat kang naglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin ito. Ano sabi ni Jesus Christ? Sa pagdating ko, huwag sana mataon sa araw ng taglamig o sa araw ng pamamahinga. Nawala ka rito. Amen! Wala ka sa church sa araw ng pamamahinga sa kanyang pagdating. Dahil hahanapin ng Diyos ang mga anak niya sa araw ng pamamahinga kung saan ka naroon. Pero kung pagdating ni Jesus Christ hindi sa araw ng pamamahinga, mapalad ka, makakasama ka, makakatulad ka doon na dalawang natutulog kukunin ang isa. Dahil hindi yun araw ng pamamahinga. Amen! Pero kung dumating siya sa araw ng pamamahinga, nandun ka sa negosyo mo, nandun ka sa trabaho mo, binaliwala mo ang araw ng pagsamba mo sa Diyos na hinihingi sa iyo ng Diyos dahil sinisikap mo magkaroon ng kayamanan dito sa mundo. Maiiwan ka. Maiiwan ka. Kaya sana na sa ating paglilingkod sa Panginoon, sikapin nating makasama. Huwag mong i-decide na maiwan ka. Dahil sabi sa Lucas chapter 17 verse 33 hanggang 36, ang sinumang magsisikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay ang siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasama nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ano sabi ng Biblia? Ang nagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Sabi ng kasi kung hindi ko magtitinda, wala kaming kakainin. Kapatid, linggo ngayon, hindi ito araw ng paghanap ng pagkain mo. Amen! Hindi ito araw ng paghanap ng pagkain mo. Ang araw ng paghanap ng pagkain mo mula Lunes hanggang Sabado. 6 na araw yung binigay sa iyo ng Diyos yan. At huwag mong idadahilan na araw ng linggo wala kang makakain, kaya kailangan mo maghanap buhay, kailangan mo magnegosyo. Kapatid, ang isang araw hindi ka magugutom kung nagtrabaho ka mula Lunes hanggang Sabado. Amen! Hello! Pero kung hindi ka nga nagtrabaho mula Lunes hanggang Sabado, magugutom ka nga, kaya magsisikat ka magtrabaho araw ng linggo. Kaya ikaw ang maiiwan sa rapture. Kung ayaw mo, maiwan sa rapture, kapatid, magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Last but not the least, ang ikalawang pagparito naman ni Kristo. Pagdating ni Kristo sa mundo upang gapiin ang Antikristo, wasakin ang kasamaan at itayo ang kanyang 1,000 taon na paghahari dito sa mundo. Yan ang ikalawang pagparito ni Kristo. Pagkatapos ng pagdagit, magkakaroon ng 7 years, Great Tribulation. Pagkatapos ng Great Tribulation, darating na si Kristo. Upang gapiin ang Antikristo, wakasan ang kasamaan at itayo ang kanyang 1,000 taon na paghahari sa mundong ito. Ang sabi doon sa Payag chapter 20 verse 1 hanggang 4, pagkatapos nito nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadina at susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at dinapos ito sa loob
ng 1,000 taon. Ito'y hinagis ng anghel sa bangin na walang hanggang lalim. Kaya saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, palalayain siya sa loob ng maikling panahon at nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatan humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpatutuo nila kay Kristo at sa pagbabayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya maghahari si Kristo sa mundo nito sa loob ng 1,000 taon sa kanyang ikalawang pagparito pagkatapos ng Great Tribulation. Kasi ang makakasama niya sa loob ng 1,000 taon, ito yung mga naiwan sa rapture na hindi nagpatatak ng 666. Anong ginawa sa kanila? Pinugutan sila ng ulo dahil sa kanilang paglilingkod kanino? Kay Kristo. Mas gugustuhin pa nila ang magpapugot ng liig kaysa magpatatak ng 666. Dahil panandalian lang yun. 7 years lang yun. Kapag nagpatatak ka, 7 taon lang yun na kasayahan mo. Pero kapag pinagutan ka ng liig, 1,000 years kasama mo si Kristo. Amen! Sapagat muli kanyang bubuhayin. Yung pugot mo liig, inutuktong ni Jesus yan. Putol yan, dala-dala mo kasi dala-dala mo eh. Wala ka na kumbaga sa wala kasing kamatayan ng tao. Bagamat sinasabing patay ka na, pero totoo buhay ka pa doon. Dahil nga sabi sa Biblia, hanapin nilang kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Iibigin na lang mamatay, ngunit hindi sila mamamatay sa araw ng Great Tribulation. Sa araw ng Great Tribulation. Kaya mapalad ang mga taong makakasama. Kaya sa Hebrews chapter 4 verse 1 hanggang 11, kaya habang nanatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makapamahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila, napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila ito pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap na may pananampalataya. Tayong sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahan. Ipinangakong ito ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko, aking isinumpa, hindi sila makakapasok at makapamahinga sa aking piling. Sinabi niya ito, kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula ng likain ang salibutan. Sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok at makapaminga sa aking piling. Ang mga unang nakarinig na magandang balita ay hindi nakapasok at nakapahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayaan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya muli nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag ngayon pagkalipas ng panahon. Alam mo itinagda isang araw? Yung 1,000 taon. Nagtakda pa siya ng isang araw para makapiling natin siya sa mundo nito sa loob ng 1,000 taon. Sapagkat ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Kaya mapalad ang mga taong makakasama sa rapture. Pero yung hindi makakasama sa rapture, sila po yung mga taong kawawa. Kawawa po sila sapagkat sa ayaw nila sa hindi,
tatakbo sila sa buong sanlibutan. Iikot-ikot sila. Tatago sila. Tatago sila. At mararanasan nila ang mga patay na kasama nila. Mararanasan nila. Kaya ngayon, makikita natin kapatid, nawa meron tayong intindihan at nanawaan. Ang tapat na sinasabi ng Diyos, yung ibigay mo ang isang araw para sa Kanya. Doon makikita ang katapatan mo. Na hindi ka nagpapaliban na dumalo sa araw ng linggo. Masaya ka pagdating ng araw ng linggo. Dahil iyon ang doon mo lamang makikita ang katapatan mo sa Diyos. Doon mo lamang makikita. So, purihin ng Panginoon sa mga oras po nito, nawa ay meron tayong naiintindihan at meron tayong naunawaan. Na ano nga ba ang kaibahan ng rapture at ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Ang dalawang ito ay parihas na pagdating ni Kristo. Ngunit ang unang pagdating ni Kristo upang ikaw ay kunin para ilayo ka at hindi mo maranasan ang Great Tribulation. Ang pangalawang pagparito ni Kristo upang gapiin, lupigin ang Antikristo na nagpahirap sa mga manampalataya sa loob ng 7 years na kanilang pag-ahari ng Antikristo nito. At yung mga taong hindi napagkatak ng 666, ito yung mga kasama ni Kristo, kasama ang mga na-rapture, bababa sa mundo nito upang mamuhay sa loob ng 1,000 taon na walang kamatayan. Puri ng Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dumako na po tayo sa magbigay ng bukal sa kalooban at hindi natin pilitan lamang. Siyempre, tatawagin pa ang ating brother na si Brother Curie. Amen.